Dito si Mayumi guys sa toilet. Kasi meron siyang ganito dito pag sobrang lamig kasi Mayumi. A few Oh, Mayumi, wala pante. Nasyak si auntie sa busy namin today. Pinaliguan ko si Mayumi kasi mainit. Si Chico, ayan, nakatulog si Chico guys. Tinatabunan ko ng dahon yung kanyang wet poo. And then si Calvi naglalaro ng balloon. Kasi may lakad pa kami nila Auntie Christine. So maglilinis muna kami. Pero mayroon kaming order from Spain. Ang daming in-order. Bibigay niya daw sa mga anak niya at kaibigan. Maraming salamat po tita. So maglilinis muna kami guys. See you in a bit. Money making. Yeah, we don't talk about other people. Yes. Auntie is meeting my good friend, Ate Janice, who is the old owner of this kingdom. And Ate Janice is meeting Auntie Christine. She's making uniform, bed sheets, a lot of things for hotels. Left-handed. The name of her business is Left-handed. Are you left-handed, Ate? Yes. Ah, kaya pala. You know, she feeds us when she has food. Now she's not here. What are we gonna do? We're going to die. So this is the new space, guys. Can you imagine? Ate Janice is going to leave. So we're going to swap places. 2 doors away from old Mayumi shop. Mas ano to siya? Auntie, approve? Auntie said approve. Yeah, because this is high ceiling. Higher ceiling. And, kasi the old space, Auntie, Ate Janice, Auntie can just reach the clothes. Yeah. At the other room, she can just do like this. I don't need that. I don't She's very tall. She doesn't know the stick. But at least here, but at least here, it's quite high. I told you this is better. So we are excited, guys. Yan yung may bago na kaming salamin. So we have a vision for this place. We are not going to pay interior design kaya wala na kaming pera, guys. So the designer will be myself, Giselle, and Parks. Only 3 of us. Then by Monday, inshallah, we have a brand new space for Mayumi Thailand Closet. I'm so excited! See you guys sa bago naming shop. Bukas magsa-start na kami magtrabaho. This is how it looked like, but Auntie approved. She's happy. Yes. And the tiles, no broken, whatever. Bilisan mo na ha. Huwag ka mag-ano ha. Patagal-tagal. So we're going to remove all this. We're going to repaint the whole place white. We're going to add our accent for the wall. We're going to add more things for our clothes. Then we're going to put our new mannequins. If we get new mannequins. Yeah, that's it I think. Yay! So excited. Alright guys, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo. Ito yung before. Tingnan nyo na lang yung after sa mga next na episode. Hi guys. Time check. 2:19 ng hapon. And bake barn. Mulong-mulong. Nakita ko na naman yung nagbibenta ng tinapay. Anyway, we left the shop guys. Maaga kami nag-out lahat ngayon 2:00 kasi meron kaming pupuntahan. Sama ko si Miss Giselle, si Auntie Christine. Sinabay ko na yung mga bata kasi kami nang wala nang matitira sa kanila. Wala nang magbabantay kapag sumama kaming lahat. So ang pupuntahan natin ngayon ay isang matanda. So tingnan ko kung makarelate kayo sa ganito guys ha. Nagawa ko na ito na ilang beses pero I did not share with you the first time. Tsaka yung ikalawang balik pero ng kapatid ko. And this one, we're going to do it again. But this time, kasama ko na si Auntie at saka si Giselle. So basically, pupunta kami sa isang matanda. Matandang-matanda na guys. Itong matandang to, well-known siya sa probinsya na to. Kasi naghihilot siya, yung traditional na hilot. Pero yung ginawa niya sa akin at sa mga kapatid ko, buong pamilya kami guys pumunta sa kanya. Is, hindi ko alam kung familiar kayo, hindi ko alam sa Tagalog ang word na panuhot. Tama ba? Ang Tagalog niyan. Hindi din namin alam. Walang sumagot eh. Kabag? Hindi yan kabag. Iba ang panuhot eh. Yung parang guys, parang hangin sa tiyan. So normally nangyayari yan kapag yung siguro
lagi kang kulang ka sa tulog, mga ganun. Kumain ka ng late, lagi ka nag-i-skip ng mga kain mo. So, hangin yung laman ng tiyan. So, ang ginawa ni nanay last time is para siyang massage style. Pero hindi sa katawan, sa tiyan lang. Then, meron siyang pinisil na sobrang sakit nung time na yun na sa akin. Sobrang sakit. And then, yung pagpisil ni nanay is pababa. So, I do remember the whole thing lasted for around 10 minutes yung sa akin. Si Madam Sheena, si Madam Tengiv, si Boss Jean, si Madam Bibi, si Boss Jerry, kami lahat talaga, nagpaganon kami. So, sa amin sa Bisaya, tawag namin, panuhot. Normally, hindi ko to ginagawa kasi I don't trust people to do it. Pero itong si nanay kasi, tested and proven. And I don't regret doing it the first time with her. Ang epekto nun, kasi after niyang hinilot yung tiyan ko, guys. Umuwi kami ng bahay nun. Pinadalhan niya ako ng ugat ng puno. Mamaya tatanungin ko kung meron kasi gusto ko yung herbal na yun eh. Papakuluan siya. And then, iinumin mo siya. The next day, unang-una hindi ko pa na-realize. Pero the next day, nagising ako, guys. Grabe yung gutom ko. Sobra. Yung parang hindi ako kumain ng 3 araw. Ganun kagrabe. Tapos yung kain ko, guys, para akong parang kung may sobra pa na word sa patay gutom, parang ganun na level. Akala ko nung una ako lang. So, hindi ako nagsabi sa mga kapatid ko. Turned out sila din pala. Siguro it lasted for a whole week. Talagang parang sobrang gutom na gutom ako as in. Na kahit nandyan na yung pagkain, guys, parang hindi ako nabubusog. Ganun yung nangyari. So, doon ko na-realize na yun yung epekto ng paghilot sa tiyan ko. And I'm thinking, for me opinion ko, is masyadong madaming hangin ang katawan ko that time. So, ngayon, babalik ako kay nanay kasi it has been 8 months. And this time, kasama ko si Auntie at saka si Giselle kasi I would love them to experience this. Etong si nanay, ang dami-daming pumupunta sa kanya guys, kahit malalayong lugar. Kahit gabing-gabi na. So, tara puntaan natin. Siguro in 30 minutes nandun na tayo. Hindi kami magtatagal, uuwi din kami agad. Sinadya talaga namin to si nanay. Kaya tara sa medyo. Hina. So, etong daanan namin, this is Pulamulok. We are now going to Tupi, South Cotabato. Parang uulan pa. Eternity later. Province area. That's Nanay's house. Umuulan guys. So Auntie and I are here waiting for Nanay. But Nanay went to a burial. So we're going to see if we can wait for her. You see a lot of people comes here even in the late of the night. Okay guys. Andyan na si Nanay. We are very lucky. Kasi I was telling Auntie that I heard there's a lot of people here today who was waiting for Nanay. But she was not around. So they all went home. Umuwi sila lahat guys. So, nagchikahan kami ni Auntie doon sa tindahan, kapitbahay ni Nanay. I-share ko sa inyo lahat ha, kung ano ang sinabi ni Auntie mamaya. Nanay doon sa tindahan habang kami nagkakape. Mamaya, chikahan ko kayo. Nay, mayong hapon! Okay. Ano to bagong panganak ano? Hindi man. Di kay, tanawan lang kay kung kisabi, wala siya gakaon sa oras. Hindi daw. Tayo, ulo tagahan din ha. You see, Nanay is checking your pulse. She said that you are not eating well. On time. She said you are passing food on time. You sit down muna, Auntie. Ayan, Gikan pa ni siya sa ano? Sa balay ko na siya ga-star kay mga auntie na siya sang bata ko. You don't mind the light, Auntie?
So, kita nyo guys, ayan si nanay. Siya yung nagpagaling sa akin last time na feeling ko masyado akong na-stress after ko nanganak kay Mayumi. So, ngayon, si auntie dinala ko dito kasi ang alam ko kay auntie guys, lagi siyang, pag kumakain siya, yung gusto niya lang na oras, hindi kompleto. Hindi kompleto yung kain, hindi sakto. So, baka mamaya yung mga kalungkutan ni auntie, yung mga stress ng katawan niya, tsaka yung dagdag pa yung nalipasan siya ng gutom. Baka mamaya maka-apekto sa kanya ba? Physically, mentally, emotionally. Anak yan. So, paayos natin, ipahilot natin siya kay nanay. Si nanay guys, ang tagal na nagahilot ha. Nung bata ka pa nay, no? 13. Ako na 7 pa sa mga pilay, pero nagpaanak ko sa 13. Wow. Si nanay, 7 years old siya guys. Nagsimula maghilot ng pilay. Kanino ko muna nanay? Sa mama, tatay mo. Binalikan talaga kami ni nanay guys. Imagine, nasa burol siya kanina, pero pinuntahan niya kami dito. Marami nag-antay sa kanya, pero umuwi na. Kami dito nag-antay talaga ako. Bahala, magabihan kami. Tapos 13 years old si nanay, una siyang nagpaanak. Imagine, 13 years old, nagpapaanak na. Si nanay guys, dito sa Tupi, South Cotabato, sa likod ng Iglesia ni Cristo. Tested and proven, sabihin ko sa inyo guys. Yung mga anxiety, depression dyan, ay naku. Magpahilot kayo dito kay nanay, itry ninyo. Subukan nyo. Kasi kami magkakapatid, si nanay talaga yung pinupuntahan namin. Mag 1 year na kami kay nanay. So, unang hilutin ni nanay yung ulo. Tanggalin yung mga hangin-hangin. Ayan. Ano yun? Ang lipas-lipas din ng gutom. Dayon, stress. Stress, no? It's okay, auntie. Just Yan. Inhale, exhale. inhale, exhale. Para hindi masyadong masakit. Yan. That's air, auntie. You can feel it. Okay guys, it's my turn. So ako wala naman akong nararamdaman, pero gusto ko magpa-maintain kay nanay kasi alam niya yung target. Tsaka, buti kapag may hangin ka sa tiyan, habang maaga pa, maagapan na. So, hindi naman talaga lagi 100% of the time perfect yung pagkain natin. May isang araw dito, 2 araw na nalilipasan ka ng gutom. Pero after nung time na unang beses ko nakilala si nanay at hinilot niya, tinanggal niya yung hangin sa tiyan ko guys. After nun, as much as possible, I eat my food on time. As much as possible. Kasi nanay said, number 1 reason why people get crazy, they lose their senses, their how do you say? They lose their, they become crazy, is because they don't eat well on time. You can eat small, but eat on time. Yes. If it's breakfast, eat your breakfast. If it's lunch, eat your lunch on time. 12, 11. Your breakfast, eat by 7 or 8. Your dinner, eat by 7 or 8. Otherwise, if you skip your meal and you pass your dinner, you don't feel it now, but slowly the air will come to your belly, it goes up, then you notice you start thinking differently. Why am I thinking too sad stuff? Why is my heart beating too fast? Why am I not sleeping? Because now the air is not good. So I try my best to Sa diin siya sa sa din ganyan siya Africa. Africa. May customer na kung Canada. Oh. So, dalawa na silang taga-iba. You are now foreigner, 2 foreigners. What happened to the one in Canada? Ganyan din ang same like you, not eating on time. Nanay said the furthest customer she had is Cebu. But they flew her in the airplane for 3 days. To Uganda. Because nobody can treat. So she had to. She went there. Yes, Nana is only doing this plus drinking herbal stuff. That's all. Nothing else. She will give you the root. My mom already also know that root. It's ano ito nay? Labog. Labnog. Labnog. It's a root of a plant. My mom knows this root. They used to drink it when they were younger. But they don't see it often now in the city. Auntie.
this root, of course it tastes like root, but Yeah, it yeah. helped a lot for me to recover. I'm telling you, for 3 days I was eating like nothing. Because my body was looking for the food. It was not getting the food it needs. Then I started sleeping on time. Naman masyado ano. No. Nanay said my body. Okay. Ano ko daw akong ano na, akong pulso. Kaya na-try mo na ako magkaon on time. Naman, sa lamig na lang. Oh, may lamig na lang. Ay, lamig na. Pero hindi na sa ano, lipas gutom. Ito lang, oh. Ayun, dali lang. Kunti lang. So deep. Hindi masyado na. This is okay. The first time I went to her, I was shouting. My sisters were all lining up here. I'm telling you, and my pulse, she touched, she said, your pulse rate is very fast. You're about to lose your senses. This is nothing. The first time, that's why I told myself every 6 months or 8 months I'll come. Nanay said I still have a little. Because I tried to eat on time. Kagaya noon, no? Grabe to na oy. Yan, bakit lang kaya naman. Wala ka Pure ni nga buhok. Oo, pure. As in? Ano man Okay yan? na po, Anay. Oo, okay na. For yours is Mine is, okay. yeah, because I did this already. Ah. Now let us call who? Giselle and Parts. You Parts. stay with the A few moments Ayan guys, kasama ko din si Miss Giselle. Pahilot natin sila lahat. So si Parts tapos na din kanina. Si Giselle naman ngayon. At least madaanan ni Nanay ba. Swerte pa din tayo. Kainsan pa si Nanay. Marunong siya magawa ng mga ganito. Kaya kung ang iba na... Ay, pag-contact ninyo ga, matindog ka, gawa sa ang samilya, no? Okay, tagilid imong matris. Ala ka, tagilid pala ang matris mo. Ah. Kaniha, kagilid ka kung gusto ka magbuntis. Mm. Ano, kuan mo, contact mo, butang ang ulunan dire. Dayon 30 minutes bago ka Magtindog. Okay. Para close na, save na ang similya. Mm-mm. Na ano siya, kaya kung may plaster ka. Hala, uy, magpa-party good ko. Kung nanay mini Gisela. Para sa maestra nga, Pulumulok. 40 na yung edad, Nabuntis pa siya. Okay. Pero nadiin na daw to siya pahilot. Karon buntis na siya, nag-diba sa iyang bana, pagkabalo niya nga buntis, ipatsik na siya na. So, ang ayusin lang ni nanay, girl, yung matris mo lang, desisyon pa din ni Lord. Gani. Antayin muna natin ang desisyon ni Lord kung yes or Siyempre, ano no. man lang ta, kanang na ang murag kasangkapan lang. Kasangkapan lang. Si nanay mag-ayos lang ng matris mo kasi nakatagilid daw, girl. Tagilid. Oo. Eh, bisan ikaw, na ano mo na nga mo gawas, gud siya nagtindog mo. Ah, kaya pala hindi ka ma-jauntes. Oo. Go, Chico. Ay, no na. Enough watching na. It's your turn to hilot na. Then, Mayumi. Ayun, wala na. Salamat, nanay. Okay, nay. Kamusta, nay? Okay. Chick, Calby, your turn. Kari po, hiluta lang ni nay. Basi nga po ni bali-bali. Come. Shh. Dito ka, dali. Okay, may lakad pa siguro si nanay. Oh. May hilutin ko ko. Pero alas 4 pa to. Oh, saglit lang, Tito Parts. Pwede na si Chico. You see? Mamaya lang, nanay will check you. Mama, I'm good. You're good. Ito po ko sa opisina sa asa kay upat ko sila magpahilot dito. Pero alas 4 to ang ilang ano. Wala mo kay cellphone diri oy. Dapat cellphone ay pero nasa ko mga. Hi guys, pahilot si Mayumi a little bit lang man kay nag-ubo. Dahan-dahan lang man kay nanay. Sus. Wala wag na stress. Stress sa paghilot, no? Nahinay lang man si nanay. Bisan mga bata nga gagmay, wala man nag-iyak din. Ba ang ba nagasigaw-sigaw. Kay ano man lang. Ulan part. Okay. Sa
Asa ka dapitin nyo sa ano ga? Jensan? Oo. Sa may Katanggawan ko. Ay, sa Katanggawan. Layo pa eh, Layo no? pa. Ato pa mo ko sa Katanggawan po dito. Arellano akong dito. Balik ako part sa talawon sana akong labnog. Tingnan natin yung labnog na tanim. Kasi itong labnog... Okay, sa Katanggawan na. Nakaanto man ko dito. Mo ba? Kasi itong labnog guys, ito din yung tinay ko dati nung unang beses na hinilot ako ni nanay. Ang case ko na yon is bughat. Bughat or napasaran ako ng kain dahil trabaho ako ng trabaho, kakapanganak ko pa lang. So, pinainom ako ni nanay. After niyang tanggalin yung hangin sa tiyan ko, 3 araw umiinom ako ng labnog na tsaa. So, yung ugat niya, eto pinadalan ako ni nanay. Lapitan mo? Apo, pinadalan ako ni nanay. Tingnan, gusto kong makita yung kanyang halaman. Ito daw oh. Ayan. Ay, eto, Nay. Wow. Anong kunin yung ugat niya? Oo, ugat niya. Pwede po dito. Kung dinalian lang. Oo. Ito, bangkaw-bangkaw man ang tangalan. Ano niya? Bangkaw-bangkaw? Ano yan? Itong bangkaw-bangkaw na ganito. Oo. Eh, ano mo? Lagay mo na yung sayang. Sa baso dahil buhusan ng tubig. Oo, nga mainit. Okay, sige. Ayan, ayan ang ugat niya, oh. Galing dyan sa baba. So, isa lang tunay na tanim mo labnog. Ito, bangkaw-bangkaw yan. Ito, yung mga dahon na baby. Pwede tubig lang ito. Hindi ang imong, buhusan lang mo ng buhusan mo lang mainit na tubig. Ito, oh, mga bangkaw daw ang tawag nito, guys. Ayan, bangkaw. Ay, naiwan yung isa. Ano ba yan? Kasi, ano siya, lagyan mo na lang daw to ng mainit na tubig. Ayan. Then, pwede mo nang inumin. Parang tsaa. Naku, presyo sa akin yan eh. Kasi mahirap na yan hanapin ngayon. Oo. Pero may nakita ko doon sa ano. Saan eh? Nilotan ko sa Katanggawan. Nanay, salamat ha. Sa amin lang. Arellano. Ay, Nay, anong gawin namin, Nay, kung wala ka dito, Nay? Tawag ka lang bago kayo magpunta dito. Tawag ka lang para maanuhan na ninyo. Sa'yo ba ito lahat ang lote, Nay? Yung yaman ka pala. Okay, guys. Nakauwi na kami ni Auntie. So, ngayon, gagawa na tayo ng tuob recipe. So, hindi ko alam paano kayo nagtutuob kung saan man kayo ngayon sa mundo. Lalong-lalo na yung mga dito sa Pilipinas. When you say tuob, it's steam. So, body steam. Steaming, kung saan i-inhale mo yung steam ng water. Sometimes, pinaka-common nito, tubig na mainit at saka asin. Ang iba naman, tubig pinakulo na merong mga herbal leaves, merong mga fruit trees na bunga, mga oranges, mga lime, may mga dahon. Pero ito kakaiba, itong recipe na to ni Nanay. So, ito guys, ginawa ko rin to nung first time niya akong hinilot. Nung kasagsagan ng aking anxiety, may mga sleeping pills akong iniinom, meron akong iniinom na pampakalma sa palpitation ng heart. During those time, ngayon wala na. After ko magpahilot kay Nanay, lahat ng gamot ko, tapon lahat guys. And alhamdulillah, hanggang ngayon hindi na ako nagtitake and I'm not seeing any of those doctors na. So I'm very happy. Pero from time to time, like every 6 months, pumupunta ako kay Nanay para magpatanggal ng hangin sa tiyan. So ngayon, yung tuob recipe namin dito, tinuro sa amin ni Nanay, ay tubig na merong kanin, parang lugaw. Lalagyan siya ng yelo pag kumulo and then lalagyan siya ng Vicks Vaporub or any menthol. So, eto na nga ako. Tapos na ako, guys. Grabe, tulo-tulo talaga yung pawis ko, guys. Tagaktak talaga. And now, it's Auntie's turn. Where are you going to steam, Auntie? From the kids' bedroom? Do you have a blanket ready? Yeah. You have a... Okay, everything? Okay, wait lang. So, eto, pinapakulo ko na siya, guys. Kanin, hinilugan ko na siya ng yelo. And ngayon, I'm going to drop Vicks. And then, bibigay ko na to kay Auntie mga 30 minutes. So, every time na mawawala yung init niya, hahaluin mo siya para lumabas ulit yung init. Okay. Ano, Auntie, ha? Let all the sweat drop around. Okay. So, mag-steam na si Auntie. And then, after namin mag-steam, ako'y gagawa naman ng tsaa namin na gawa sa labnog. So, hanapin ko na yung labnog ko dito. Sana ba yun? Kunin ko muna kay Parts. Ayan na, guys. Nagtsaa na kami ni Auntie. Yan na yung ugat ng labnog. So, si Auntie, si Parts, at saka ako. Here's the color of the tea Auntie is taking. How does it taste? Not bad? Not bad. It doesn't smell bad. No? It's good, no? Yeah. Tastes like roots. Okay.
So, ayan si auntie guys. Tsa-tsa kami. So, eto mga 3 cup yung nilagay ko dito. And then, we can still make this one tomorrow. Auntie, no? Tomorrow, auntie and I will drink again. And then, parts I will serve. You will serve parts another tomorrow morning before work. Para ma-make sure natin kaming lahat ay okay. A few Finally guys, tapos na kami. It's resting time. Ayun ang mga bata. Dahil ngayon ay Friday, tapos na exam nila. Pwede silang manood ng movie. But anyway, I would like to say thank you. At sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Let me know what you think. So far, I feel good. And of course, auntie is also taken care of. Si Parts, ganun din. Si Miss Giselle. Dadalhan ko siya ng tsaa bukas. Ayun, to make them all at least take something herbal after nung ginawa ni nanay kanina. And if nagtatanong kayo kung magkano, yung mga ganitong klaseng hilot, wala pong presyo. So, depende yan kung magkano yung gusto ninyong ibigay from your heart. For me, magkakapatid, kami minsan nagkakapatid, depende yung binibigay namin. Pero sa amin kasi kanina, madami kami. Yung 3 anak ko, ako, si Parts, si auntie, si Giselle. So, ilang kami lahat? 3. Tapos, 4 kaming adults, 7 kami. So, pwedeng, ang binigay ko kay nanay is nasa 1,000. Kasi nga, minsan lang naman siya gagawin guys. Once in 6 months or 8 months, ganun. So, okay lang. Then, ang tagal ng paghawak ni nanay sa mga bata is nasa 2 minutes. Ganun lang, 1 minute. Hindi naman na pwedeng matagal. Sa amin naman ng mga adults, mga 5 minutes. Si auntie ang pinakamatagal. Umabot si auntie ng mga 10 to 15 minutes. And then si Parts, si Giselle. And then ako yung pinakamaiksi lang. Kasi maintain ko na yung kay nanay eh. So anyway, titingnan natin kung ano yung pakiramdam namin after this. Maybe this week hanggang sa Friday. And then of course, we will let you know. Guys, ayan. At yeah, I will share to you more kung bakit namin ito ginawa bukas na lang. So maraming salamat and good night everyone. See you on the next episode.